Mga kabombo ay 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito po sa atin hong palatuntunan. Uy, check ho natin, no? Bombonitan, paki-check na nga lang natin yung linya ho mamaya ni Fire Inspector Joan Rugayan. Makibalita lamang ho tayo dun po sa sunog, no? Na nangyari dyan po sa may bahagi po ng Kabagan Isabela. No, mga kabombo kagabi, no? Well, hindi lamang ho sa Kabagan, no? Diyan po sa may Ramon, though hindi po kasi siya primarily sunog naman ho yun sa sasakyan, hindi naman ho yun yung primarily na nangyari ho kasi kaya po sabi nga ho nung nakipag-ugnayan rin ho tayo sa anay ho ng Bureau of Protection ng mga kabombo ay kwan naman ho yun, no? Accident ho, secondary lamang ho yung pong sunog naman ho doon sa may Ramon. Pero diyan po sa may Kabagan ay structure ho kasi ito eh. Yun pong nasunog, hindi naman ho ito yung pong kagaya doon sa bahagi po ng Ramon na sasakyan. Ito pong nasunog. So mamaya makibalita ho tayo as to investigation na ho rito. Kasi nasa, well, no, when it comes dito po sa pangyayaring ito mga kabombo, ay talagang panho eh, nandyan po yung pong medyo malaking establishment din ho. Yun pong nasunog ho rito. Well, para ho mabigyan ho tayo ng update kaugnay ho rito, nasa ating linya na ho, makakaugnayan ho natin ng live, no? Well, nagpapasalamat ho tayo kasi bagaman sabi nga ho, no, ay talagang kanina, no, madaling araw na ho sila nakauwi, no? Pero kahit papaano nabigyan ho tayo ng pagkakataon for update. Si Fire Inspector Joan Rugayan, makakaugnayan ho natin dito po sa atin hong palatuntunan. Magandang umaga, Fire Inspector Joan Rugayan ho ma'am. And well, though hindi po naging maganda siguro yung pong, syempre kahapon ho natin dahil nga ho dito po sa nangyari pong sunog. Paano ho ba, ma'am, no, yung pong nangyaring sunog kagabi, dyan po sa inyo pong AOR ho ma'am? Actually, sir, yung sunog po ay residential. It is a residential area sa barangay Barag Sur. So ito sir ay nag-umpisa sa kanilang bedroom ng isang oldie na si Miss. Isa po siyang 92 years old, si ma'am. Matanda na po siya sa katauhan ni Ma'am Luz A. Beltran. Actually, tumawag po sila sa fire station kagabi at exactly 8:18 ng gabi. So, ang ating tropa, sir, ay pumunta doon at nakarating ng 8:20. So, almost 2 minutes, mga 2 minutes nandun na po sila at nag-responde. Pero pagdating ng tropa doon, sir, ang laki na ng apoy at ang init. Kaya suspetsa namin, malaki na yung apoy pagdating namin. Ibig sabihin nun, it was already about to be totally burned when the BFP arrived. Ganun pa man, ginawa namin ang aming makakaya para i-save kung ano man ang aming maisasalba sa kanilang bahay. Yung bahay po nila, sir, ay gawa kasi sa kahoy. Parang it was built 1950s or 1960s yun. Kaya ang apoy kasi, sir, madaling kumalat yan kapag ang bahay mo ay gawa sa kahoy. Opo. Kaya ang dali siyang natupok talaga. Gayunpaman, talagang ginawa din namin ang aming makakaya para i-save namin ang kanilang mga karatig na bahay, yung katabi nila, sir, para hindi na siya mag-spread. Opo. Ma'am, no, pagdating ho dito po sa, syempre nangyari pong sunog, kanyo ho ay talagang malaki na ho. So probably, kung na ho yan, ma'am, late na ho na naitawag, ganun ho ba? Actually, sir, yun ang suspetsa namin. Kasi for the time arrival, it was only 2 minutes po nandun na ang tropa. So, ang laki na siya. So, malaki. Ibig sabihin, the fire started before the hole. Now, hindi namin ma-fight talaga kasi ang laki-laki na siya. That's the truth. So, mainit. Pero talagang kahit
makita mo sana sa personal, sir, nakakaano. Kaya mag-iingat po tayo, lalo na ngayong gabi, madaming magpapaputok ng ating mga fireworks. Hinihingi ko na doble, tripleng ingat tayo. Kasi sa strength namin na BFP, hindi kami ganun kadami. Kaya sana po mag-ingat tayo, lalo na po ngayong gabi sa mga maggagamit ng kanilang mga paputok. Opo. Ma'am, may mga nagsasabi ho kasi dun sa mga nag-upload ng mga videos na parang matagal po bago dumating po yung mga members ng Bureau of Fire Protection. Opo. Normal Ano na reaction yan, sir. po ninyo, Nasanay na kami. Nasanay na kami yan, sir. Actually, our beloved Mayor, Ma'am Milet Mamawag, she's there. From the start up to the end na umalis kami, nandoon din siya, sir. She witnessed the incident. Ang hihiling ko dun sa mga nag-videos na yan, instead of videoing, call us immediately. Naka-enjoy dati ang video. Huwag na munang mag-video, mga kapatid. Ang gawin natin, tumawag kayo ng responders, mga kapitbahay, kung ano ang pwede nyong gawin. Huwag mag-video agad kasi nakakasira yan. As you see, sir, they call us at 8:18. At 8:20, nandun na ang tropa ko. So, why do you say na wala kaming tubig, na walang BFP? Sana, huwag unahin yung mag-video, magtawag ng responders para mas maaga, mas maganda, mas madami tayong masasalba, di po ba? Sanay na kami dyan, sir, sanay na kami. Basta ang importante na ginawa naman namin ang aming trabaho po. Opo. Pero ma'am, pagdating ho dun po, sabi nabanggit ho ninyo, ito po yung nag-umpisa dun po sa kwarto ng isa hong actually, it's still under yes. It's still under investigation. Kasi nga po, si Lola, during that time, according to her apo, nagbabasa ng Bible yata, and she's using candle. Si Lola daw po every night she's using candle kasi gusto niya daw nang maggamit ng candle. So kaya yun ang initial namin. But today, sir, the truth will go back there, and for mas magandang investigation, mas magandang makita namin kung saan talaga siya nanggaling. Since sinabi kasi itong apo niya na sa candle nanggaling, so most probably it is possible na doon po sa kanyang bedroom ni Lola Luz. Hello? Hello, sir? Opo. Ma'am, kumusta ho pala yung pong binabanggit ho ninyo kanina, yung senior na nariyan? Yes, sir. Opo. Actually, sa status po, sir, po namin siya, na-endorse po namin siya sa SOPO. So, sila po ang nag-release ng bangkay niya sa punerarya through the help of our mayor. All expenses are being paid by the mayor, and also everything that is needed, it was provided by them. Opo. So talagang yan po ang maayos. Opo, natrap po siya sa loob, ma'am. Oo, natrap, sir. Actually, ang suspect ko rin sa kanya, she was suffocated. So, siyempre, kahit sino, sir, 5 to 10 minutes na nasa loob ka, wala na. Ma-faint ka na doon, wala ka ng pakiramdam. At saka yung dalawang kasama niya kasi, sir, old din. I think they are 80 years old and 170. They stayed there. Tatlo sila, sir, ng mga oldies ang nandun. So yung dalawa nakalabas. And according to the, I do not know if she's a sister or baka relative. Ang sabi niya, sir, palabas na sana silang tatlo, bumalik daw si Lola. Hindi na nila nakakuan na hindi na siya nakalabas. Ayun lang. Opo. Bumalik po siya sa loob. Syempre, sir, malaki na yung apoy kahit sino. Wala nang makalapit na neighbors. They really wanted to help.
Pero wala, hindi rin sila naka-acidignite, kasi siyempre nagbara. Mm. Pagdating ng BFP doon, sir, ang laki na ng apoy. Mm. They called us 8:18, then dumating ang tropa ko doon ng 8:20. So, 2 minutes lang ang gap, nandun na sila, sir. Mm. Opo. So talagang kwan ho, ma'am, no? So kung tutuusin, hindi naman ho siya yung totally na na-trap ho pala talaga, kundi yun lang, nagkataon lang na may binalikan ho siya. May binalikan siya, sabi ng yung isang lola, yung kasama niya sa loob ng bahay. Oo. Siguro at dati subyanan na, sir, nga importante. And expect ka rin nga, awan yan na nga nakaruwas. Mm. Mm-mm. Opo. Diba, Wala ho silang kasamang mga kwan ho dyan, ma'am? Mga medyo bata-bata pa or yung family ho nila? Wala. 3 lang sila na matatanda sa loob ng house. It's good that 2 came out na hindi na rin sila nakabalik. Yung isa lang si Lola. Mm. Actually, na ano siya, siguro nagtago pa siya sa ref sa malamig. Kasi yung makar-isuna, pagdyanan, sir, lumipat siya from the bedroom, nakita yung bangkay niya doon sa tabi ng ref nila. So most probably, she wanted to have a cold, yung maramdaman niya malamig, binuksan niya siguro yung ref para siyempre, matanda na po siya, she's 92. Hindi na rin siya makatakbo. Siguro nawalan na siya ng malay, yun na, sir. Oh, yun lang. Opo. Anyway, opo, ma'am. Ma'am, ito pong bahay po pala na involved po rito. Binabanggit nyo, no? 1950s to 1960s. Pero nakikita mo natin, medyo malaki ho pala ito pong bahay na ito, ma'am, ano? Parang kadaanan isuna, sir, na pintas, 2-story building siya na mostly made up of wood. Yung bahay. Opo. So far ho, ma'am, no? Ilang story na building ho ito, ma'am? 2 2-story? story. And the size of the lot, I think, is 324 square meters. Opo. Oho, ma'am. Ma'am, balikan ko lamang ho. Siyempre, pagdating ho dito po sa fire suppression ho ninyo, so paano, ano yung parang pinaka-challenging na ho riyan, ma'am, nung nagsasagawa na ho kayo ng fire suppression po? Oo, sir. I am thankful, sir, kasi aside from our 2 fire trucks using for the suppression, dumating po ang fire truck ng Tumawini at San Pablo. Nandun po sila para tumulong din sa amin. So, ginawan pa rin siyang parang hanggang sa mapula yung apoy, sir. But, I think bumalik-balik sila thrice in each truck. So, nakadami kami ng tubig doon, sir. Aside from that, nag-rekindle siya. Umuwi ang trupa ng 1:47 a.m. Then, at 3:30, bumalik na naman sila kasi nag-apoy ulit. Kaya, kakatapos lang nila kaninang mga almost 4 a.m. na siguro. Kaya yun, sir, yung nangyari doon. Opo. Butit wala naman hong nadamay ho, ma'am, na mga iba pang mga kabahayan kasi napapansin ho natin may mga malapit din ho na kapitbahay ho. Wala, sir, kasi yun na ang pininteriya namin. Instead of spreading, inalalayan nila yung katabing bahay. At salamat sa Diyos kasi hindi naman siya ganun ka-adjacent sa house nila. Kaya, at saka kagabi kasi actually hindi siya masyadong mahangin. Kaya concentrated sila sa apoy dun sa mismong nasusunog, sir. Opo, ma'am. Fire Inspector, ma'am, no, pagdating ho dito po sa binabanggit ho naman ho ninyo, talagang ito po ay talagang totally na nasunog. Tama ho ba? Yung pong nasabi pong gusali? Opo? Yes, sir. Actually, naiwan lang dun yung mga kapirasong wall na made up of cement. Pero hindi mo na siya mapapakinabangan. So, everything has been damaged. Opo. So far ho, ma'am, saan na po ngayon yung pong victim ho, ma'am, ho rito na... ang bagay po ni Lola Luz, it was taken by the, yung atelier doon, sorry, I think Ramos Funeraria. Doon po siya ilalabi, sir, ng pamilya niya. Actually, si Lola Luz po, she's a single
old woman po siya. So, ang kasama niya, mga single din, dalawang oldies. Oo. Kaya yung mga karatig na relative niya, sir, wala. So, maybe perhaps mga neighborhood ang nandun na Oo. tumulong din. Opo. So, dun sa mga dalawa ho, ma'am, saan na ho sila tumutuloy ho sa ngayon? Hindi ko na alam, sir. Kasi kagabi may mga kumukup naman sa kanila at nandun po lagi yung ating mayor na tumutulong siya lahat yung instruct sa mga tao niya para tulungan po yung biktima. Okay. Sige po. Nandun naman sila lahat kagabi. Kaya kasama niya yung mga Sangguniang Bayan at saka mga barangay officials. Opo. Opo. So, sige ma'am, no? Siguro makikipag-ugnayan rin ho kami later on sa bahagi po ng LGU Kabagan in relation ho rito. Pero, ma'am, maraming salamat ho ha sa inyo pong oras ngayon pong umaga. Sir. Alam ko pagod na pagod Yes, rin ho sir. kayo kagabi. Sir, bago tayo mag-end, pwede ba akong mag-message? Ay, sure po ma'am. Sure po. 1 minute. Yes, Opo. yes. Good morning, everyone. Gusto ko lang po sanang ipahatid sa inyo na ngayong gabi ay magse-celebrate tayo ng bagong taon. Please be careful. At saka pagka ganyan na may napansin kayo, na may sunog, please call us immediately. Huwag kayong maunang mag-video kasi it will just distract everyone. Mas maganda po na tawagin nyo kami kaagad para makarespondi kami ng mas maaga at mas safe. Mahirap po kasi unahan natin, sir, yung insidente. Mas nakakabuti po na tumakbo agad at mag-ask ng tulong para kahit paano may maisosolba pa tayo. Please be careful tonight, especially tonight. Thank you so much, sir, for giving me this time. Opo. Ma'am, syempre, dito po pala sa binabanggit ho ninyo, ma'am, no? Yung po palang kasi barag is, ano yan, ma'am? Very adjacent ho ba sa station ho ninyo or hindi naman po? I think it's 3 kilometers away from the station, sir. Medyo malapit lang. Yes. Opo. Pagdating Yes, naman, malapit. Actually, sir, 2 minutes lang takbo ng truck namin. Nandun na sila From the fire call, Opo. 8:18 sila tumawag at 8:20 nandun na ang tropa. Opo. So, malapit lang siya. Meron din ho palang... Pero pagdating doon, nagdakkalanin, sir, Apoy, nagdakkalanin. So, before that call, malaki na talaga siguro siya. Opo. Pero... Opo. Yes, sir. Sige, ma'am, tuloy niyo po. Buti na lang, sir, merong concern na tao pumunta sa fire station at tumawag sa amin. Kung sino man yun, salamat. Sana next time, pag may napansin na sila, tumawag sila agad. At puntahan ng station namin para maibsan ka agad. Hindi ganun na pagdating namin dun, sir, ang laki-laki na. Opo. Pumunta pa po sila. Talaga. Pumunta sila sa station niyo, ma'am? O may pumunta po doon na person, sir. Maybe neighborhood and actually si Sir Dave pa ang tumawag, isang tumawag sa amin, ang unang tumawag, yung chief ng MDRRMO. Si Sir Dave Beray ang tumawag para tumakbo kami agad. Yun lang. Opo. Anyway, so far ho, ma'am, no? Dito po may mga nagko-comment rin ho kasi dito sa atin hong programa, ma'am. Sabi ho nila, halos wala raw hong nailalabas na tubig mula sa fire truck. They always say that, sir. Explain ko lang, sir, na ganito kasi yan, sir. Ang fire truck natin ay it can yung laman niya, ipapaliwanag ko. Yung isang truck natin dyan na LPGNA, the blue fire truck, it contains 750 liters lang siya, sir. So once ginamit mo yan, 5 minutes to 7 minutes, wala na, ubos na yan, sir, magkarga ka ulit. Hindi siya yung punong hindi siya naubusan ng tubig. At saka it is a protocol for us na yung truck na yan, hindi mo pwedeng itakbo na walang lamang tubig. May tubig yan, Diyos ko, yan nga ang ating buhay ng bumbero yan, hindi po pwedeng walang laman yan. So, for your information po, ang tubig ng fire truck natin, hindi siya naglalas ng up to 10 minutes. Below 10 minutes, upos na yan, sir, sa laki ng hose na ginagamit natin.
Oo. Kaya yun lang ang observation nila. Perhaps yung dumating doon tapos na yung unang buga and then may nag-video ulit. Siguro ganun sir, kaya nami-misinterpret nila. Mm. Sige po. Mm. Opo, ma'am, Ay, again, ilang trucks ang tumakbo? 4 naman sir Nandun oh, agad ang responders natin. Kaya late lang kasi sir ang tawag nila sa amin. If only they could call us earlier, maybe hindi to ganun kalaki yung nangyari. sige po. Maraming salamat ho muli sa inyo pong oras. At again, magandang Yes sir. umaga Thank po. you din sir. Thank you po. Thank you. Yan ho mga kabombo, no? Yung panayam ho natin sa hanay ho ng Bureau of Fire Protection. Nakaugnayan ho natin ang Acting Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Kabagan, Isabela, mga kabombo. Si Fire Inspector Joan Rugayan, no? Kaugnay ho dito po sa nangyari ho riyan. So, sa mga kababayan ho natin, ito po yung pong parati ho nating paalala, no? Wala hong masama doon po sa pag-video. No, for as long na minimake sure ho natin na una, tanungin ho natin sa mga kapwa ho natin na nandun, may tumawag na ho ba sa BFP or sa kung ano mang, kahit na anong mang emergency. No? Alam nyo, kahit tayo media, no? Media ho tayo, 'di ba? Syempre, ang unang isipin ho natin yung supposedly mag-video sa isang insidente. Pero alam nyo, kung tayo po nakakasaksi ng mga aksidente sa kalsada, or kung ano pa man, alam nyo ho, ang unang tatanungin muna namin, no? Ako personally tatanungin ko muna personally kung sakaling wala pa po yung mga rescuers roon. Kahit na may mga nagbibideo, tatanungin ko muna. Sir, dapat tumawag sa rescue. Kasi meron akong contact sa rescue. Meron na bang tumawag sa PNP? Meron na bang tumawag sa ganito? Kahit na alam kong marami na yung tao ho roon. Kasi yung pong timeliness, yung oras ng pagresponde sa mga emergency cases, hindi lamang ho sunog. Halimbawa, biktima ng aksidente or kung ano pa man, napaka-importante ho niyan. Halimbawa, sa aksidente, ipagpalagay ho natin, naghihingalo yung tao. Alangan naman na uunahin mong i-video kahit hindi ka pa tumatawag ng rescuer. 'Di ba? So yun, tanungin mo sa mga kapwa mo na nandun. Mga usisero at usisera. Tanungin mo sila, may tumawag na ba? Kasi kung wala pa, ikaw na yung tumawag. Hanapin nyo lang naman Madali lang naman tayo ho. Halimbawa tayo. Paano ho ba natin nakakaugnayan yung different fire stations or police stations kung minsan? No? Hanapin mo lang yung Facebook page nila. No? Nandun naman yung hotline nila, nakapost lamang din ho. Hindi po pwedeng itago ho nila yung mga hotline ho nila kasi hindi ho sila makaka-respond din yan. So nandun lang, nakapost lamang din ho. Hanapin nyo lamang ho roon yung contact ho nila, o tawagan nyo na ho, i-kwen ho ninyo, itawag ho ninyo na may ganito ganyan. Diba? Yun yung pong atin hong mga panawagan sa mga kababayan ho natin. No? Kung sakali na meron ho kayong mga nasasaksihang insidente, ang unang tatanungin ho ninyo is kung may tumawag na sa mga emergency responders ho natin. Kung yan ho'y aksidente, syempre, rescuers ang tatawagin mo. No, kung yan naman ho'y sunog, sa mga nasa members of Bureau of Fire Protection, yung una na tatawagan ho ninyo. And for other emergency responders, mga kabombo, halimbawa sa mga iba pang mga insidente, pwede rin ho sa Philippine National Police. No? So, yun ho sana, maging responsable ho tayo. No? Hindi lamang ho dapat tayo nag-video, no? Kundi, una ay tanungin ho natin. No? Kasi sabi ko nga, tayo ho na media na ho tayo kung naturingan. No?
no? Supposedly, yung interest ho natin is more on news. Pero hindi ho. Kasi dahil concerned citizen rin ho tayo, hindi po video ang inuuna ho natin. Lalong-lalo na kung wala pang naka-responde ho roon. Siguro kung nandun na ho yung mga police, nandun na ho yung mga members ng BFP, no, kagaya ho nung pinapakita ho natin, no, kung nandyan na ho yung pong members ng rescue, no, wala na ho tayo sigurong problema, no. Pero kung wala pa po sila sa area, kung wala pa po sila sa area, yun po yung pangunahin ho dapat na tinatanong ho natin. No, kung meron na hong tumawag. Kasi usually, marami naman ho yung mga instances na meron nang tumawag, kunada. Pero paano kung wala pa? 'Di ba? Di talagang maghihintay pa po sila pala ng kay tagal-tagal muna kung sakaling ganun. So yun po yung pong pakatandaan ho natin parati sa mga kababayan ho natin. Anyway, madali lang naman, no? Yung pong responde, no? Or di naman po kaya ay kung yung pong number ho ang hahanapin ho, siguro i-save niyo na lang ho sa mga cellphone ho ninyo. Pero kung hindi man, no, kung meron naman ho kayong data, no, madali lamang hong hanapin ho 'yan. No, i-search niyo lamang ho yung mga different stations, mga kabombo, para ho or mga emergency responders, para ho makatugon ho sila agad sa mga eventualities sa inyo pong mga lugar. Yun po yun, no? Halimbawa, no, halimbawa rin ho natin yun pong sa nangyari ho sa Ramon, no? Aside from diyan po sa Kabagan, well, nakikiramay ho pala tayo dito po sa family nito pong nasawi ho riyan, no? Adam payman iti natrap ijay nako nang napuuran nga balay, and nakikiramay ho tayo. Siguro ito po yung pong na rin ho, paalala sa mga kababayan ho natin sa mga posible hong pagmulan ng sunog. It's very possible na, or very common ho na sa kuryente nagmumula yung sunog, no? Pero pwede rin ho kasi na sa mga kandila, sa mga gas stove, no? Pwedeng magmula yung sunog, or sa mga lighters, posporo, no? Pwede ho yun, no, mga kabombo. Maalala ko lang, 'di ba, noong mga nakaraang mga taon, meron pong sunog before na dahil po sa posporo or lighter ata na pinaglaruan ng bata. Alam niyo ho kasi ang bata hindi ho ninyo masisisi ho yan na maging mapaglaro. Kaya po sabi ko nga, no, kung sakali, no, yung pong nakasulat nga ho sa mga lighter, no, anong nakasulat doon? Keep outreach of children, kung ano ba? Jay lighter no posporo, kasi usually kapag nakita na ho nila yan, posibleng paglaruan ho nila. No, isa rin ho sa mga pwede ho ninyong gawin, pagsabihan ho sila na huwag paglaruan. No, pero dahil po sa bata ho sila, hindi ho natin makontrol kung ano po yung nasa isip ho nila. No? Minsan, kahit na pinagsasabihan mo na yan, hindi nila gagawin kasi bata nga ho. No? Bata ho sila So, it's very important na tingnan rin ho yun. No? Pero maliban ho ron, no? Yun nga ho, no, kuryente,